So, hello guys, good day. Ayan, so this is the follow-up vlog sa una kong vlog na which is yung bakit hindi ako basta-basta nabubuntis kasi nga may ovarian cyst ako. So, recap lang, di ba? First na OB-GYN ko is dito ako sa Tabaco nagpa-check up, which is si Dr. Lau. Then, nag-request siya ng Trans-V, which is December 2024. Tapos, nakita doon nung nagpa-transvene naman ako sa Kope na may cyst nga ako both ovaries, which is 5 cm daw. Then, gumawa siya ng endorsement letter, tapos pinapunta niya ako kay Dr. Pinolio. So, yun nga, si Dr. Pinolio po, ayan, may nagtanong dyan sa comment, if ano daw yung address. So, sa Esteves po siya. So, if taga-Albay ka, punta ka lang po sa Esteves. Halimbawa, sakay ka ng jeep, papunta ng Daraga. Then, baba ka po dun sa front ng St. Agnes. Tapos, walking distance lang naman. So, pagbaba mo from main highway, may papasukan ka doon. If you're going to Daraga, sa left side, may kalsada doon na medyo, tama lang yung laki niya. About, 3 meters yata yung kalsada. Tapos, established na po yun. Diretso lang. Ayun. So, may sekretary naman doon, may sekretary si Dr. Esteves. Pwede mo siyang kausapin. Then, pwede ko rin siguro i-share yung contact, di ba? Para at least makatulong pa ako. Kasi, pwede niyo siyang i-contact. Tapos, yun nga, sa previous vlog ko, sinabi ko na kailangan yung magpag-set ng appointment kay Doktora Pinolio through Now Serving app. Okay? So, pwede kayo makipag-coordinate sa secretary niya. Okay? I can flash the contact number. Ayan. So, ayun nga. Di ba recap tayo? So, after nun, pumunta na ako kay Dr. Pinolio, then niresitahan niya ako ng Quattrofull na parang folic acid siya. So, once a day yung pag-take noon, tapos after breakfast, ang pinaka-advise niya. Then, pagkatapos nun, di ba na-mention ko na kailangan kong bumalik on day 2 ng menstruation ko. Tapos, trans-V niya ako. So, syempre, day 2, which is February 3 yun, medyo madugo yung pag-trans-V niya. Okay? So, hindi ko alam kung ano ba yung purpose. Okay, so, ano ko na lang yung result ng doon pala. Result ng ultrasound ko ng trans-V result. Ko na lang i-flash sa screen, okay po. So, next, nakita naman sa ultrasound ko pala na parang normal naman, na parang may tinitingnan siya kung ano ba yung itsura ng uterus sa ganitong araw ng menstruation or pang ilang days ng menstruation. So, naka-indicate naman na normal, okay? So, okay. So, wala na problema doon. Then, after that, so, ang binayaran ko pala is, 500 for the consultation and then 1,700 para sa transvaginal ultrasound. So, medyo mahal siya ng 300. Tama ba? Tama. Kasi 1,400 lang sa, sa Kope Hospital. Tapos, dun sa Esteves is, worth 1,700. So, mahal ng 300 pesos. So, okay lang naman yun sa akin. Then, after that, after niya ako ma-ultrasound, di ba, agad-agad na-release naman yung result. So, bumalik kami sa clinic niya. Then, niresitahan niya ako ng Mamazol. So, i-flash ko na lang po sa screen yung anong itsura ng, Mamazol. So, parang brand siya. Okay? Pero type of Leprosol yata yun. I'm not sure sa generic name. So, i-flash ko na lang po sa screen. Okay? So, bali, 2.5 mg yun. Then, twice a day. Ayan. So, nag-start ako nung day 3 ng, ng menstruation. Tapos, hanggang sa maubos. So, bali, 10 yung binili ko. So, nag-amount siya ng 125 pesos. So, parang yung isang araw mo ng pag-take nun is 250 pesos. So, available siya sa Mercury. Hindi ko lang alam sa iba if available. Pero yung kasi ang sabi niya sa akin na sa Mercury daw makatagpo ng gano'n na brand ng Leprosol. Okay? Ayan. So, moving forward, ayun nga. So, tapos na ako. So,
in-advise niya ako na bumalik naman after 10 days. Ayun. So, kung February 3 ako pumunta doon, so February 13 ako bumalik. So, sa February 13, di ba, expected na parang fertile na tayo ng days na yon. So, tapos, in-ultrasound niya ulit ako. Ayan, another, ano na naman, 1,700 plus the consultation fee na, na 500. Then, may binayaran ako doon na gamot na pang-fertile daw. Kasi di ba sa ultrasound ko, nakita nung ginawa niya yung sa February 13 na ultrasound ko, nakita na may malalaki na yung follicles ko. Okay, ano ba yung follicles? Kasi yun yung nag-indicate na parang, okay, may hinog na yung mga itlog. Okay? So sabi niya, para daw mahinog talaga, kasi malalaki na, about 2 cm na. So tinusukan niya, binigyan niya po ako ng gamot na yan. So bali sa kanya lang yon makukuha. Sabi niya wala daw sa halimbawa sa Mercury hindi daw ako makakabili nun. So kailangan agad-agad matusukan ako. So bali gabi na kasi yon, nagmamadali na siya, tapos si Doktora Pinolio pala is medyo maedad na. Ayan. So in-advise niya na lang ako na dun sa emergency ng Esteves Hospital magpatusok. So ang binayaran ko kay Doktora Pinolio ng araw na yun is more than 5,000. Tapos another 4,000 sa pagpatusok sa emergency. Ayun, kasi nagmi-mix pa sila eh. So, ipa-flash ko po sa screen kung ano yung itsura ng tinusok na yun sa akin. So, ayun nga. Then, di ba, natusukan na ako. So, medyo masakit lang. Tapos, yung may side effect din pala para sa akin yung Mamazole na ininom ko. Kasi palaging, medyo sumasakit yung ulo ko. Parang, hindi ko alam kung migraine ba or or dahil sa iniinom kong gamot. Yun. Pero yung isa ko kasing kakilala, which is ka-office mate ko, na nagpa-check up din kay Doktora Pinolio, na uminom din ng gano'n na gamot. Same kami ng symptoms. So, na-confirm ko na siguro nga dun sa ininom na gamot. So, ayun. So, moving forward, di ba, natusukan ako. Okay? Then, fertile na ako ng time na yon. Tapos na may ovulation test pala ako. So, nang gabing yon, nang pakatusok sa akin, trinay ko, if ever, kung may guhit ba, na, di ba kasi usually, pag nag-ovulation test ka, parang isang araw lang talaga yung, talagang dalawang line yung makulay. Pero ang nangyari, nang tinusukan ako, kinaumagahan, nung mag-test ako, ayun, talagang dalawang line ang nakita ko. Positive talaga na nag-ovulate ako. So, advice din pala ni Doktora Pinilio na parang dapat may contact kayo ng husband mo or partner mo during that phase na yon. Okay? So, kung possible, every day, pero kung hindi, every other day daw. Ayan. So, ginawa naman namin yon. Yun nga, kahit pagod sa trabaho, di ba? Kasi nagbabiyahe pa, medyo pero yun, may contact naman kami halos every night noon, mga time na yon. Tapos everyday nag-ovulation test din ako, so palaging positive yung result ng ovulation test ko. So ibig sabihin effective yung tinusok sa akin, pati yung ininom kong Mamazole, kasi talagang ibig sabihin talagang huminog talaga yung mga follicles ko. Ayan. So, medyo nag-expect na ako na parang inisip ko na sana mabuntis na ako, gano'n. Pero sadly, ayan, dinatnan ulit ako. Dinatnan, ayan. So, hindi nag-work yung process na yon. So, after that, parang na-disappoint ako. Pero, sabi ko nga, ipagpatuloy ko lang yung, magpaparisit ako sa ibang doktor ng gamot na yon. So, hindi naman ako siguro babalik kay Doktora Pinolio. Kasi nga medyo pricey, tapos marami din kasi kami pinagagastusan ngayon. Ayan. So, may iniinom din pala akong gamot ngayon. Yun yung Puritan's Pride na folate. Ayan. 2 tablet siya. Every morning iniinom ko. Tapos sinabayan ko siya ng Myra E. So, titingnan ko kung mag-work yun sa akin. Tapos, in-stop ko muna yung Quadrofol. Ayan po. So, ipapakita ko sa screen kung ano yung iniinom ko ngayon. Everyday po siya.
Tapos yung Myrain naman, bedtime ako umiinom, before bedtime. Ayan po. So, plano ko bumalik kay Dr. Pinolio sa makaubos ng 3 months kasing pag-inom ko ng Puritan Sprite. Yun ang inano ko sa sarili ko. Kaya safe naman siya. May official store sila sa Lazada and then the Shopee. Pwede kayong makabili doon. Kasi may mga kakilala po ako na nabuntis talaga na yun lang ang ininom. Kahit may cyst. Pero yung sa kakilala ko kasi is maliit lang yung cyst niya. So ngayon, kahit hindi siya uminom ng Mamazol or Lopresol, nabuntis po siya. So, hoping na mangyari din sa akin na, halimbawa, yun lang ang inumin ko. Pero kung hindi talaga, kahit pricey kay Dr. Pinolio, magugo pa rin ako. Ayun po. So, I guess, ito na muna, dito na muna tayo. So, I will give an update after ilang months naman. Okay? Kung kumusta ba yung result. Ayan. So, thank you for watching guys. Have a nice day.